Sa simula, nilikha ng Diyos ang sangkatauhan at pagkatapos ay nilikha niya ang mga mangkukulam. Ibinahagi ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa mga mangkukulam at sinabi sa kanila, "Sa aking lugar, gagabayan ninyo ang mga taong walang kapangyarihan." Sumang-ayon ang mga mangkukulam at nanumpa na italaga ang kanilang sarili, upang tulungan ang mga tao sa ngalan ng pagkakaibigan. Sa kasalukuyang panahon, ibinitay ang mga witches sa harapan ng mga tao. Sa lugar na tinatawag na World Empire of Redia, iniharap at ibinitay ang mga witches na kanilang sa harapan ng mga tao. May isang witch na pilit na lumalaban at isinumpa ang paghihiganti ng mga witches laban sa mga masasamang tao bago siya malagutan ng hininga. Matapos ang mga pangyayaring yun, may isang batang tao na estudyante ng isang witch ang naglalakad sa gitna ng desyerto. Ang pangalan niya ay Adonis at ang kanyang ice witch teacher na si Chloe. May hinahanap silang isang lugar na mapagtatagwan na malayo sa mga taong naghahanap sa kanila. Si Chloe ay hirap mahanap ang kanilang eksaktong lokasyon gamit ang mapa pero ang batang Adonis ay may dalang smart device na kung saan natunton ang tamang lokasyon nila. Biglang naitanong ni Adonis kay Chloe kung bakit patuloy silang tumatakbo at umiiwas sa mga tao. Ang simpleng sagot ni Chloe ay dahil isa siyang mangkukulam. Ang mga saloobin ng mga tao sa mga witches ay may mga pagbabago. Kahit pa na mamuhay ng simple ay hirap sa panahon ngayon, sabi ni Chloe. Nagpatuloy ang kanilang paglalakad para mapuntahan ang kanilang hinahanap na lugar na kung saan tanggap ang mga witches at mamuhay ng mapayapa. Gusto din ni Chloe na may pasok ng magandang magic school si Adonis para mag-aral ng mga magic. Sabi naman ni Adonis, hindi niya gustong pumasok sa isang magic school, gusto lamang niya daw magpaturo kay Chloe ng mga magic. Nasabi naman ni Adonis sa kanyang sarili na hindi niya gusto ang The Redia Empire at gusto niyang ubusin ang lahi ng mga tao gamit ang magic, kahit isa siyang tao. Habang naglalakbay ang dalawa, biglang may dumating na mga witch hunter para hulihin si Chloe. Gustong lumaban ni Adonis gamit ang kanyang natutunang magic pero hindi pumayag ang kanyang teacher Chloe dahil kulang pa daw siya sa experience. Hinarap ni Chloe ang mga witch hunter at ginamitan ng magic na tinatawag na ice magic, ulit at ginawang yellow ang mga witch hunter. Sa kabilang banda naman, ang nag-utos pala para sikupin ang mga witch ay ang pang-23rd Emperor na si Gerta ng The Redia Empire. Nagalit ang Emperor kung bakit hindi nila mahuli-huli si Chloe sa kadahilan ng isa itong high-ranking witch na gumagamit ng ice magic. Ipinag-utos ng Emperor na hulihin kaagad si Chloe at dalhin sa kanyang harapan gamit ang advanced technology na tinatawag na Magic Nullifier. Hindi siya papayag na makatakas si Chloe. Matapos talunin ni Chloe ang mga witch hunter, nagalit si Adonis kung bakit ayaw daw ni Chloe na subukan ang natutunang magic ni Adonis. Sabi ni Adonis na kaya na daw niyang gumamit ng magic at talunin ang mga taong yun. Bakit pa daw siya nag-aaral ng magic kung ayaw din naman ni Chloe na ipagamit ito sa mga kalaban? Ang paulit-ulit naman na sagot ni Chloe ay wala pang experienced si Adonis at biglang nag-cast ng spell si Adonis at inilabas ang malaking espada sa harapan ni Chloe. Inaakala ni Adonis na hindi gusto ni Chloe na patayin ni Adonis ang mga kalahi niyang mga tao dahil sa sobrang bait daw ni Chloe. Kahit pa daw na minamaltrato ng masama si Chloe ng mga tao, pilit pa ding pinipigilan ni Chloe ang pagpatay ng mga tao. Pero hindi matiis ni Adonis na hindi maprotektahan si Chloe sa mga malulupet na mga tao na kalahi niya. Umiiyak si Adonis matapos mailabas ang kanyang nararamdaman at biglang niyakap siya ni Chloe. Hindi nila napapansin na natunto na pala ang kanilang lokasyon at biglang hinigop sila ng isang malakas na enerhiya galing sa kalawakan. Ito pala ay ang long-distance physical transfer na isa sa mga advanced technology na nakamit na ng mga tao. At yun na nga, inilipat pala sina Chloe at Adonis sa Redia Empire mismo sa harapan ng Emperor para patayin sa harapan ng mga tao. Nagulat sina Chloe na nasa gitna sila ng stage at madaming mga tao ang nasa harapan. Nagkita na sila ng Emperor na si Gerta at susugurin na sana ni Adonis ang Emperor pero siya ay napigilan at hindi magamit ang kanyang magic. Nagalit at tumayo si Chloe para iligtas si Adonis. Ginamit ni Chloe ang Absolute Zero Ice Magic para tapusin ang buhay ng Emperor dahil nanganganib ang buhay ng mga tao sa kanyang pamamalakad kapalit ang paglayan ni Adonis. Umatake na si Chloe gamit ang kanyang malakas na spell subalit hindi ito umubra, biglang naglaho ang kanyang magic.
Ginamitan pala ng Magic Nullifier ang magic ni Chloe kaya pala hindi niya ito magamit. Lumapit ang Emperor at hinubad ang pang-itaas na damit at sinampal si Chloe sa harapan ng mga taong nanunood sa kanila. Sayang-saya naman ang mga taong nanunood kay Chloe na nakahubad at pilit na kinukuhanan ng picture ang hubad na katawan niya. Gustong kumuwala ni Adonis para iligtas si Chloe pero hindi pa niya ito magawa dahil sa technology na bumabara sa paggamit ng magic. Nainis ang Emperor at inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin si Adonis. Biglang nagmamakaawa si Chloe na pakawalan si Adonis dahil isa din siyang tao katulad nila. Nasabi ni Chloe na dinukot at ginawa daw niyang slave si Adonis para sa pansariling interes niya. Sinabi niya ang mga bagay na ito dahil gusto niyang iligtas sa kamatayan si Adonis. Hindi makapaniwala si Adonis na nasabi ni Chloe ang mga bagay na yun para mailigtas lamang siya. Pilit pa din ni Adonis na mag-cast ng spell habang tumutulo ang kanyang mga luha. Pumunot ng baril ang Emperor at tinutukan si Chloe sa ulo. Walang magawa si Adonis habang nakatingin lamang siya kay Chloe. Nagpapasalamat si Chloe kay Adonis sa kanilang magandang samahan habang si Adonis ay nakatulala at umiiyak. Sasabihin na sana ni Chloe na mahal niya si Adonis pero hindi natuloy at binaril siya sa ulo. At hindi pa din nakontento, hindi tinigilan sa pagbaril ang buong katawan ni Chloe hanggang sa magkabutas-butas ito. Makalipas ang 10 taon, madaming mga witches ang kinulong at ginagawang sex slaves para sa kanilang mga lord. Pumasok ang mga gwardya at tinawag ang may numerong 218. Kinuha ang numerong 218 sa kaibigan ni Dor Oka para iligtas ito. Pilit pinapahubad si Dor Oka at pagsilbihan ang tinatawag nilang lord. Hindi pumayag ang babae at kinagat ang kamay nito at tumakas dala-dala ang remote control para mabuksan ang mga selda. Ginaya niya ang boses ng gwardya para mabuksan ang mga selda, nabuksan na ang mga selda at tumatakas na ang mga nakakulong na mga witches. Nabuksan niya ang isang pintuan na kung saan ikinulong si Adonis sa tinatawag na Iron Maiden. Nakatingin ang babae sa Iron Maiden at naabutan ng mga gwardya, at yun na nga, nabuksan ang Iron Maiden at buhay pa si Adonis sa loob na nakagapos at puno ng galit. Abangan niyo ang paghihiganti ni Adonis sa mga tao matapos itong makawala sa Iron Maiden.